Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa minomonitor natin na Category 4 na si Super Typhoon Goring, no? Pero ngayon nga po as of 10 AM, bahagyang humina, nagbawas nga po ng lakas itong si Super Typhoon Goring. Umaabot na lamang yung lakas niya sa 215 km per hour, pero malakas pa rin po yan. At habang nagpaparecord pa po yan, ay dahan-dahan pa po yan magda-downgrade. Pero pag start nga po na muling mag-recurve na yan at dediretso na nga dito sa may parte ng Taiwan, dito nga po ay muli siyang magiging isang super typhoon at posible pa rin na magkaroon ng landfall scenario sa may parte ng Taiwan. At yung minomonitor nga po nating low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, isa na nga po siyang ganap na bagyo ayon sa ating European Center. At ito nga po ay may tsansang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman po sa ngayon ang landfall scenario. Patuloy din nakakaapekto sa ating bansa itong habagat na nagdudulot nga po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Dito nga po sa ating satellite zoom view kung saan nakakaranas ng masungit na panahon pa rin dito sa may Santa Ana, Cagayan, sa may Claveria, dito po sa Lawag, Bigan, Gataran, Solana, dito po sa Ilagan, Inchange, malalakas na hangin at pag-ulan, posibleng nararanasan na dahil mas malapit pa rin po yung sentro niya na dito nga sa may parte ng Inchange. Dito rin po sa may parte ng Nagtipunan, at maging dito nga po sa may Central Luzon, asahan pa rin po natin na meron tayong mga pag-ulan at pabugso-bugso ng hangin. Dito sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, dito nga po sa may Tarlac, San Miguel, Bulacan. Maging dito nga po sa may Metro Manila, asahan din natin meron din po yan sa may parte ng Laguna, dito nga po sa may Calamba. At meron tayong mga pag-ulan din dito sa may parte ng Quezon, Polillo Island, asahan natin may mga pabugso-bugso rin tayo dyan ng hangin. Dito rin po sa may parte ng Bicol Region hanggang dito sa may parte ng Siroma, asahan natin yung malakas na hangin na may paminsan-minsan may hina at katamtamang pag-ulan. Matataas din po ang alon, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan. Umiwas muna ang pumalaot dahil nga po kay bagyong Goring. Asahan din natin yung northern portion ng Palawan, makakaranas po ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa may Coron. At dito naman po sa may parte ng Mindoro Provinces, makakaranas din po tayo ng mga pag-ulan. Yung western section naman ng Visayas ay makakaranas din po yan ng mga pag-ulan dito po sa may Rojas City, Bacolod, sa may Mabinay, Dumaguete. Asahan din po natin may mga makulimlim na kaulapan sa may parte ng Mindanao. Ayon naman po sa ating advance weather forecast prediction, mapapansin nga po natin na bahagyang hihina si bagyong Goring. May possibility pa nga na bumaba siya ng typhoon category. At dito nga po ay paghabang umaangat muli siya patungo dito sa may parte ng extreme northern Luzon, muli po siya mag-intensify. At bago nga po yan dumana dito sa may parte ng Itbay at Batanes at Basco, Batanes, na magdudulot ito ng matinding pinsala dahil nga po ito po ay muling magiging isang super typhoon category. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan. At dito mapapansin natin, posible nga na mag-landfall yan dito sa natitirang bahagi pa ng Taiwan. Halos hindi na nga po nagkakalayo yung mga weather forecast ng iba-ibang weather company sa ngayon. At ito naman po yung sa Joint Typhoon Warning Center, halos hindi rin po sila nagkakalayo. Dito nga po mapapansin din natin na magda-downgrade nga po dahan-dahan si Typhoon Goring, at habang nagre-recurve yan, muli po yung lalakas at magiging isang super typhoon at magkakaroon nga po ng possible landfall scenario sa natitirang bahagi ng Taiwan. Ito naman po yung ating isang minomonitor na
tropical depression ngayon na posible nga pong papasok yan ng ating Philippine Area of Responsibility at posible nga po yan maging si Bagyong Hana. Ito naman po ay walang landfall scenario at hahatakin lamang po niyan yung ating habagat na magdudulot naman po ng pag-ulan sa ating bansa. At pagkatapos niya, magkakaroon tayo ng mga possible na low pressure area na i-monitor natin na isa rin po yan sa mga magiging main factor na hahatak ng habagat. At ito naman po isang low pressure area pa dito sa may eastern section ng Mindanao. Yan po yung ating mga i-monitor sa mga susunod na oras kung ano nga ba yung magiging possible scenario niyan, kung ito ba yung magiging isang bagyo na makaka-apekto sa ating bansa. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.